inalmahan po ng ating mga kababayan, particularly po yung mga medical workers, itong pa-concert po sa Malacanang, na ang sinasabi po ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ang pa-concert ito ay inihandog sa mga medical workers, pasasalamat dahil sa kanilang pagsasakripisyo. Ngunit para sa kanila, ang dapat na pa-concert na ginastusan ng milyones ay dapat ay binayaran na lang ang mga medical workers na hanggang ngayon ay hindi pa nakatanggap ng kanilang benepisyo o kaya ini-upgrade na lang sa kagamitan po ng mga ospital at pasilidad po natin. Mga kababayan, ang pa-concert ito ay actually hindi naman nakinabang ang mga medical workers, kundi ito po ay mukhang personal na pa-concert ng mag-asawang Marcos sa Malacanang. At sila po yung nakita natin nag-i-enjoy. Napakanta pa po yung ating presidente. Samantala, talamak po ang kahirapan at ang mga medical workers po natin ay hindi nakatanggap ng kanilang benepisyo hanggang ngayon. Naku po mga kababayan, ito ba ang sagot ng ating gobyerno sa talamak na kahirapan na nararamdaman ng ating bansa? Desisyon ng ilang grupo ang pagko-concert sa Malacanang para sa mga healthcare worker nitong weekend. Hindi raw kasi concert ang kailangan nila kundi mataas na sahod at dagdag na pasilidad. Grabe 'no? Ang kapal talaga ng kanilang mga mocks, mga kababayan po natin, na nag-i-enjoy sila, pakanta-kanta lang, italamak po ngayon ang korapsyon, kahirapan, krimen sa ating bansa. Ang nakakapagtaka lang po, ay paano nila ito nasikmura ang ganitong klaseng gawain po nila. Mayroon pang pole dance, mga kababayan po natin, na tila ba mukhang nasa beer house ang ating presidente at ang kanyang mga kaalyado. Pabukangkang pa po yung pole dancer. Sa totoo lang, nakakadiri ang kanilang ginagawa. Ng Concert King, bahagi ang pagtatanghal ng serye ng Tuwang-tuwa si Kukak. mga hindi concert ang solusyon sa mga problemang idinaraing nila. Mas mahalaga raw na tumaas ang sahod nila at dumami pa ang makukuhang regular health workers. Wala nga po sa totoo lang kabaliktaran ng ginagawa Imagine mo hinugot pa ang 90 billion, iwan ko kung saan na po napunta. Yan po ay inulat po ni Attorney Harry Roque at may ebidensya pong dokumentong pinakita si Attorney Harry Roque. At hanggang ngayon, hindi po ipinapaliwanag ng Malacanang kung gaano ito katotoo ang umano'y 90 billion na kinuha mula sa pondo ng PhilHealth. So imbis po na tulungan yung ating sektor ng health, ay mukhang lalo pang pinapahirapan sa totoo lang, mga kababayan po natin. Tama nga naman, milyones ang inyong igagasto sa isang concert na yan. Bakit hindi na lang magtipid at gamitin po yan sa mga importanteng bagay, lalo na po magbigay ng mga benepisyo sa ating mga health workers. Kawawa po sila, mga kababayan po natin. At mukhang wala namang health workers na nandun. Ikaw, di ba? Kung nahihirapan ka sa pang-araw-araw mo, magawa mo pa ba dyan magpunta sa Malacanang, magpa-concert-concert kung ikaw ay may trabaho pa? So, ano po yung pakinabang? Ano po yung pakinabang na naidulot, na ibigay sa mga health workers po natin particularly, yung ginawang pa-concert? Wala po, mga kababayan po natin. Yan po ay personal nila na kasiyahan, katuwaan, hindi sa mga health workers. Hindi po sa mga Pilipino. Sila lang, imbitado ang kanilang mga kaibigan na mga mayayaman. Ang kanilang mga kaalyado na handang magsalita ng kasinungalingan, kabaliktaran sa mga totoong nangyari ngayon sa ating bansa. Ito po yung sagot madalas ng ating gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pa-concert, imagine mo, halos linggo-linggo may pa-concert po sila. So sayang yung pera dyan. Tipirin nila dapat kasi unang-una, ang perang yan ay inuutang pa. Imagine mo mag-i-increase sila ngayon ng pondo. From 5.7 nung nakaraang taon, ngayon 6.3 trillion po. Nasaan ang pera? Saan nila ginamit? Na hanggang ngayon po hindi po sila nagpapaliwanag. Pinagmamalaki nila walang spokesperson si Bongbong Marcos. Walang spokesperson, lalo po napapaisip yung mga Pilipino ngayon kung nasaan nila ginagastos. Ang Presidential Communication Office, ipis naman ang naisip natin kasi mukhang ipis hanggang ngayon hindi nila binibigay yung update. Hindi nila binibigay ang update kung saan na rin yung Maharlika Investment Fund. Nasaan napunta itong 90 billion? Sa gitna ito ng kakulangan ng empleyado sa mga ospital,
dapat na rin daw ibigay sa kanila ang mga benepisyong hindi pa naibabayad. Pagkatapos po ng isang oras na konsyerto, masaya ang buhay Grabe. ng mga taong nakaluklok sa pwesto. Samantala kaming mga nagpapakahirap, mga manggagawang pangkalusugan, ay ito, sagad na sagad ang trabaho. Grabe. Yan ang reality, mga kababayan po natin. Yung mga health workers po natin, sagad-sagad sa trabaho. Pero yung nasa Malacanang, pakanta-kanta, pasigaw-sigaw lang. Paano nila nakakayanan yan? Which is hindi po natin maiwasan na may kumpara po ang administrasyon nito sa previous administration ni Tatay Diggs dahil malayo po yung kanilang ginagawa. Kung gaano katipid si Tatay Diggs, ganon sila ngayon kagastos, mga kababayan.